Guys, we're here in On Cloud, hoping to see the shoes na gusto namin. Guys, Oh my God. guys, ako ang pumili ng hat ni Nicole, di ba? Ang ganda. Alam mo ba yung pinipili niyang pangit? Pero nung sinabi ko, ito mas maganda sa'yo, okay. Uy, kailangan pala kapag shopping, Ganda. shopping kayo. Dapat ako ang isasama niyo. Sama niyo si Ali, kasi si Ali yung nagbibigay ng suggestions na legit. Guys, tignan niyo naman. I never thought Oo, na na gagamit gagawin ako nila, ng brown na cup. More on black and white lang ako. Diba? Tignan niyo guys, ganda. Oh, nice. Very artista, Charis. Oo, di ba? And tingnan niyo pala, tapos na kami from On Cloud. And then siya naman, puro Nike. Yeah, like, Di ba girl naman na? yeah. Parang pwede bang ano, yung pag kasamang binili ito, dapat may kasamang jowa. Parang Jowa na din. makapabingot ng ano, mga afam. Galing yung style. Pero kahit nasa airport tayo guys, walang mahanap. Thanks, Ali. Diba? Ang galing ko pumili, guys. Color of the day, brown. Even the shoes, Brown din. brown din. Like, Pero tignan mo. uy, ang ganda! Guys, ang Very ganda. supportive naman ng aking Oo. friends. Diba ang ganda? Guys, hindi naman nakikita. Meron akong panibagong topic sa isip. So, bigla-biglaan lang tong mga naiisip na to. Since magka 1 year na tayo here, then let's say after our contract for 2 years, what is your plan for the next 5 years? Kasi 2025 na yun eh. So, after 5 years, 2030. So, let's say 30 years old na tayo. Dito na, 30 years old na tayo. So, what's your plan? Are you, Plan or like parang 5 years from now, what sige, ganun na lang. 5 years from now, sa tingin mo, anong ginagawa ko? oo, or any, Feeling ko 5 years from now, nandito pa rin ako sa Singapore. oh, naghagan na yung, ano mo, yung, Kasi, first na tanong ko sa'yo before is hindi ganyan yung sagot. oo, iba. Iba yung sagot ko nung una. Pero ngayon parang naisip ko parang apaka-safe ng Singapore. Tapos, okay yung pa-bonus nila dito. Malapit lang sa PH. No, ano pa, siguro nag-iipon na ako, ipon na ako. Kasi siyempre ang goal ko naman din talaga dito. Ayoko naman tumanda dito. Parang gusto ko na parang may siya, business ako or what. Tapos kaya nang mag-settle sa Philippines. Parang, Kasi parang hindi ang siya- end goal ko talaga is nasa Philippines talaga. Guys, hindi kasi, parang hindi for family talaga. Like, every year, tumataas ang living expenses mo. Yes, nandun na tayo sa malaking sahod. Tumataas ang sahod every year. Pero every year, tumataas din yung mga bilihin. So, few months ago, natanong ko rin sa kanya yan. Ano ibang sagot niya? Yung natin pa dyan, ayan, hindi ko naman sasabihin ko ano yun, pero alam ko kung ano yung nabanggit niya dati yung plano niya. So, congratulations, meron na siyang Kagapan. let's say yung Kung talaga nakikita ko na yung sarili ko na dito magtagal ng konti. guys, pagka kasi ang Singapore talaga, if you have plan to work abroad, okay ang Singapore for first time. Feel ko talaga pinaka-safe talaga.
Ikaw ba? 5 years from now, Ah. same pa din ba sa dati? Yeah, same pa din sa dati. As of now, hindi pa siya nagbabago. Di ba nabanggit ko before na nakikita ko namang tatagal ako dito. Let's say, yun, 5 years. Nakikita ko 5 years andito pa ako. Kasi, guys, sabi ko sa inyo, maganda talaga dito. Maganda ang lahat. Basta maganda lahat. Like, ano pala, sa unang taon mo na nag-work ka, hindi mo maiwasan na wala ka pang ipon. Magastos talaga. Lalo sa first year mo. Kasi nag-a-adjust ka pa eh. Pero pag Totoo talaga yung sabi nila, sa first na taon wala talaga. Sa mga subsequent years doon na magkakaroon. Sana ko magiging millionaire Amen. ka. Amen. Amen. Billionaires. Yeah. Millionaire muna. Millionaire? Ako lang millionaire. Oo, Billionaire. okay. Millionaire daw. Nakaroon ng maraming business si Ali. And 5 years from now, uy girl, nakapagpatapos ka na ng kapatid mo. Pero din sa mga, actually dito guys, no work life balance. Andun ba? Yung mga, ang taga dito, no work life balance. Sa amin, actually nakikita nyo lagi kami nasa galaan. Ginagawan lang namin ng paraan. Kahit napagod ka na, Kahit galing kang night. kahit galing kang night, okay lang. Like, parang gagawa natin ng paraan yun. Kasi, the more na, Relax kasi yan eh. the more na magtatagal, ay, magkukulong ka sa kwarto, sa bahay nyo, sa kwarto Mas mo. mabilis ang oras mo. Feel mo yung pagod na work. Sa trabaho na naman, ganun lagi yung sasabihin. Ito rin yung, syempre ang haba ng trabaho mo sa isang araw. Tapos mag-off ka. Yung off mo usually talaga for laundry, grocery. Pero kung may time ka na nabigyan mo yung sarili mo na, Sinutak mo yung katawan mo kapag matanggal ka kasi. lang yun, nagagalaan namin ni Ali, paulit-ulit na lang. Pero nag-enjoy pa rin kami. Like, we're hoping yung mga, hindi lang naman sana dito, pati sa mga tatabing bansa dito. I think there's an update pala regarding sa pag-work dito. Parang this past few months, parang panirapan na rin ano kapag fire. Siguro healthcare medyo okay pa. Hindi siya, pero I think masyado nang nagiging stricto na daw ata sa pag-hire dito. Yan yung quota pala. Quota per company at saan ka dito. May mga quota sila for foreign workers. So, I think sa pagkakaintindi ko, kailangan mo lang mag-hire muna ng mga local workers before sila makapag-hire ng a lot of foreign workers. Nakalimutan ko na yung ratio niya eh. 1:10 ba? Or 1:8? Sa ganun. Kaya kung maka-hire sila ng isang local before sila maka-hire ng maraming foreign. Tama ba? Yeah, parang ganun yung pagkakaintindi ko. Since ikaw galing ka sa agency, any tips for them for applying sa mga agencies bound to Singapore? Kasi pag nurse ka kasi, mabilis eh. Madami dyan. Ikaw lang namilan. Kung ako sa inyo, lahat ng nakikita nyo online, mag-send lang kayo lahat ng resume. Send lang kayo ng resume. Tapos kung sino mo nang tumawag, yun. Tapos kung madaming tumawag sa'yo, i-weigh mo kung alin yung mas better. Ikaw, yung sa part mo, gaano katagal yung process yung papers mo hanggang sa makapunta ka here? Diba may exam pa kasi for license? Parang 6 to 7 months lahat. Parang feeling ko okay na din. Okay na din sa akin. Actually, yung 6 to 7 months guys, mabilis na yun kasi may mga hinintay pa Exam sila pa, eh. Yeah, medical exam. yeah. Nagpatapos ng requirements. Basta kung mabilis ka magtapos ng requirements,
yun, Gora agad. Mabilis ma-approve yung expat mo or what. Mga pass mo. Sa kanya si Derek Carr eh. Tips nga sa Derek Carr. Direct hire. Maraming proseso. Mas maraming proseso siya. Actually, sa akin medyo mabilis pa eh. Kasi nag-start ako, November? nag-send ako ng resume around end ng September, first week ng October. I forgot, yeah, parang ganun, September. Yeah, mabilis siya, kaso nga lang, since nung nag-apply ako, pumasok siya sa holiday season, December, tapos na yung, I think tapos na atang mas holiday nila nung time na yun. Then, naabutan ako ng holiday season. Ang holiday season kasi dito guys, sobrang busy ng mga HR. Marami silang tinatapos. So, ang nangyari nun, after ng holidays, ng Christmas and New Year, saka lang na apply yung work, yung pinaka-permit ko. Work permit ko here, yung Pasko. Then, yun. Actually, ang bilis. Kasi February ako nag-start. Parang second week ng January ata na Walang 3 months. Wala. Bilis. Kami nag-start ako ng July. Yeah. Marami ka pa kasing kailangan tapusin na yung sa kanila requirements, medical, exam. Yun nga, tsaka nakadepende din siguro yan sa tao kung paano mag-process ng papers, diba? Kung mabilis ka mag-process, mabilis ka rin makakaalis. Medyo ano ba, huwag na natin i-drop yung pinaka-exact na gastos. Pero medyo mahal ba? Ano yung pag sa agency mismo lang? Yung as in lahat ng nagastos mo, medyo mahal siya. Kung matipid ka, siguro lahat-lahat. Tapos kung taga Manila ka, kung yung agency mo is sa Manila, tapos taga Manila ka, siguro mga nasa 50,000. Lahat-lahat na yun. Pero kasi ako, galing pa akong probinsya. So, nag-hotel ako, nag-Airbnb ako eh. Medyo ganun. Pricey. Nagastos nung time na yun. So, Tapos, medyo mabigat. Mabigat sa akin. Lahat-lahat ng nagastos ko niya. Sabi ko nga 200,000. Sinabi niya talaga yung exact. Sabi ko nga, wag na Lahat-lahat. Ang pricey. Ask yourself na lang yun. Kasi ang dami mo. Dami ko nagastos. Pero pag matipid ka, tapos taga Manila ka, 50,000 din. Pero kapag, alam ko na nagpamahal kasi may pocket money ka lang eh. Kasi yung rent pala dito. Nung pumunta ka dito, magkano bakit money mo? 50,000. Kasi January kayo nagpumunta dito, di ba? 15. Kumasya yun sa next first Saturday. Hanggang sa first Saturday. Oo. Hindi, nakabitin na, hindi pala 50,000 guys kapag taga Manila ka. Kasi pag magpa-pocket money ka pa pala, no? Siguro mga 100,000 kapag matipid. Pero pag sa akin na medyo 200. Times 2. Times 2 pala yung talagang 100,000 mo. Naging times 2 pala. Kasi may rent pa dito. Pocket money ko pa. Kasi wala pa kami sahod na. Tsaka ang maganda guys, kung mag-apply kayo dito, tignan niyo lahat ng mga benefits niyo. Especially, kahit mga bonus lang yan ng company or what, check nyo. Malaking tulong. Malaking tulong yung mga bonus mo. Kasi depende. Doon kayo bumabali. Oo. At saka depende, hindi ata kasi sila pare-pareho ng mga yung pagbibigay ng bonus dito. Lucky enough lang kami sa company namin na Legit. 4 times a year magbigay ng bonus. Very lucky lang kami sa napuntahan namin company. Ano sila? Napagbigay sila sa mga foreign workers. Medyo okay sila sa foreign workers. Hindi namin alam yung mga process ng ibang field like ano field? Siguro yung healthcare field. Same lang yan. Like parang kay Laan. Under agency yan. Yung mga process nila, makapag-send ka lang ng resume, mag-start ka doon. Hanggang sa
process for examination, requirements, medical exam. Yan, dire-diretso na yan. Hindi, siguro almost same lang din sa ibang field kaya. Wala kaming idea sa ibang field. Kasi yung circle of friends lang namin dito is nasa healthcare lang talaga. isang company lang kami, magkakaiba lang kami ng branch. Hindi namin alam kung para sa engineer, Yeah. teachers, Engineers, marami marami pa din. dito ni ano. Childhood, ano ba yun? Teachers. Teachers. Marami dito. Pero hindi ko alam kasi kung ano ang Para sa requirements engineer, nila. totoo ba? Oo, marami na sa engineer. Ano kayo? Ano kalala? I think mahirap ata sa engineer. Ano kayo? Mga nasa construction field. Ang parang hindi man din dito mga computer computer engineer. Mahirap din yata makapasok. Mahirap din. Parang kung matitignan mo, parang hindi naman nasabing madaling-madali, pero among sa lahat ng field, parang medyo maraming opportunities kasi ang healthcare. Like marami kang pwedeng pagpasukan dito. Hospital, nursing home, clinics, Dialysis. dialysis center, maraming kayo mapupuntahan. Meron din yung mga home care. Ano pa ba? Caregiving din. Oo, marami. Kung healthcare, maraming maku-call na trabaho sa'yo, mabibigyan na trabaho, opportunities sa'yo. Ano na kayo course? Especially nursing. Magastos ang nursing, kaso pag nag-abroad ang nurse, Para lang. babalik lahat. Tsaka ang maganda dito kasi, malapit na siya sa Pinas. 3 hours, 3 hours and 45 minutes, mga ganun. Makakauwi ka na ng Pinas. So kung mayaman ka, marami kang budget, nag off mo, uwi ka. 3 days ka sa Pinas, okay lang. Ano maganda? Like, yung isa naming friend. Ate Shelvin. Nakakailang uwi na siya. Kasi nalapit lang kasi talaga. Yun ang kinagandahan dito. Like kung ma-homesick ka ka abroad. Napauwi kaya din. Oh, ano rin pala, baka nagtatanong mga updates kapag arrival na sa Pinas. Mga requirements. I think same pa rin naman kasi meron na sinasabi sila ko kasi ready pass na yun. Pero ang sa nabasa ko mga articles kasi hindi pa siya full implemented. Like, kailangan pa rin gamitin yung OEC pag aalis kayo ng Pinas. Pag arrival, wala naman. Basta meron kang e-travel. Yun ang pinaka-importante. Pag aalis kayo babalik kayo ng Pinas na as OFW after ng bakasyon. I think OEC pa din. Kasi kailan na kami umuwi ni Ali nung November lang kami nakabalik ulit dito. Nakabalik dito after ng bakasyon namin. And OEC pa rin naman ang pinuha. And wala pa kami na-encounter na bagong requirements. Yeah, wala. Kasi Nikki, si Nikki, din, ang sabi niya OEC lang din. And OEC lang naman. Kasi ako yung mga niready ko kasi umuwi ako. Verified contract ko. Depende ata kasi ako first time ko kasi uuwi. So dinala ko lahat ng mga importanteng documents ko. So dinala ko yung verified contract ko. Silang mga nakakailang. Oo. Verified contract, then yan, pumunta ko ng MW para kumuha ng OEC. Mabilis lang din ang process, kumuha ng OEC. Sa kanila kasi meron na kasi under agency sila yun yung mahirap na naman kapag direct hire ka. Like, pag meron ka na kumpleto na lahat ng pass mo, gano'n. Kailangan mong ikaw ang gagalaw sa lahat. At yun,
on track mo, kailangan mo ipa-verify sa Polo. So, mabilis lang din naman, magbabayad ka lang din. Parang 51 yung nagastos ko lahat eh. 51 SGD. Kasi yung bayad dun sa contract, then yung OWA membership ko kasi. Magkano yung OWA? Basta parang nasa $51 lang. Then nung umuwi ako, binala ko yung verified contract ko. Pumunta ko ng DMW. Any branch naman ng DMW pwede. So pag pumunta ka ng DMW, kung pag kumuha ka ng OPC, yun, ganun lang naman, mabilis lang. Wala pa akong 30 minutes sa DMW nun kasi ako lang yung naka-schedule yun. Pagdating ko, mas maaga pa nga ako, 11 AM yung ano ko nun, yung appointment ko. Dumating ako 10:33 ata yun, wala pang 11, nakalis na ako dito sa partida, nag-ano pa ako dun, may mga inalis pa ako na insurance. Guys, baka meron tayong masuggest na pwede pang puntahan dito sa Singapore. Ano suggestion na pwede puntahan dito sa Singapore? Kasi yung next na plano namin sa 27 sa maglalazarus island hopping. 40 islands ba? 3 islands na. 3 islands. And after nun, hindi na namin alam kung saan na naman kami mamamos. Wala na. Actually, marami pa kami pinapuntahan ng mga coffee shops na gusto namin puntahan. Kasi, ang tagal na namin naghahanap ng mga coffee shops. Meron kaming mga nakikita, pero hindi namin napupuntahan. Ang gastos. Kasi magastos siya. Sabi mo, Sabi ko nakakatamad magtrabaho. Gusto ko lang gumala ng gumala. Pero kasi, kailangan mag-work para makagala. Kaya, ay, hindi talaga. tignan mo na pa tayong sariling pamilya niya. Mahirap pag may pamilya ka. Pag may pamilya ka, hindi ka makakabili ng mga ganito, guys. Mga gagala. Huwag muna tayo mag-ano. Huwag mo na magpamilya. Huwag mo na magpamilya. Ulitin muna yung pagiging single ninyo. Yeah. Sulitin Parang madami na parang nagpamilya na tayo. Mga pagkain. Kala mo naman may pamilya na. Sa mga nakikita ko talaga, hindi pa worth it talaga. Kailangan nyo muna i-enjoy yung buhay. As in, Actually, sa generation natin ngayon, hindi ba yun ang mindset ko? o ganun na yung mindset nila, like majority ng generation natin, parang yung mga age natin ngayon, 25, 26, ganun, parang bata pa para sa kanila. Hindi pa sila ready for settlement. Hindi pa. So, ito, tagal na rin may jowa. Wala pa rin planong mag-settle down. Kasi marami pa rin siyang gustong gawin sa buhay. Oo. Diba? Pag may ano ka na kasi pag may mga anak ka na, ang hirap na eh. Ang priority mo na yung anak mo. Kaya habang bata pa kayo, kabrod na kayo, makapag-ipon kayo ng mas maaga. Saka kayo magpamilya. Nakakaipon mo. Sabi nga, ulitin ulit natin. Sabi nga, di ba, first year pa lang naman natin. So, hindi pa tayo makakapawin. Eh, nirarason. Ano yun eh, tawag doon, ginagaslight na lang natin sa rin. Pero actually, depende naman yun sa tao. Kasi kung isipin natin, oo, magastos tayo, pero hindi naman yung sobrang gastos na gastos. Like yung 0-0 balance talaga, hindi naman. So, buti na lang may mga free voucher. Mga free vouchers ng company. So, meron pa kami ng $50, diba? Yeah. Sa NTUC na. Malaking tulong. Ayun, may pinag-usapan kami regarding sa Kasi pag about sa gala-gala, minsan mahirap tong kausap. Kasi, for example, may pupuntahan kami. Okay na yun, Gina G. Sige, May mo ganito. sabi ng yes. Sige. Ganito oras, at ano oras ba? O ganito oras, magdadrop. Sige. Pero Aba, last minute magka-cancel. Parang tinatamad ako. Matawad ako nga. Minsan nakakainis siya.
I mean, alam naman niya, aware naman siya. Minsan naiinis na ako sa kanya. Talaga ako. Ewan ko basta pag tinamad. Basta pag, pag biglang umano sa isip ko sa katawan ko na tinatamad na ako. Yun yung toxic trait niya. Oo. At least aminado siya, guys. Oo, alam ko yun. Ganun na yung sinasabi na sa akin ever since nung ano pa. Mga BFFs ko din nung high school. Gusto na lang ang suntukin eh. Kaya na siya, alam mo Ang yun. ginagawa nila, pinupunta nila ako sa bahay. Ano, wala ka ng taxi ka na. Kahit naman puntahan ko siguro to sa bahay Tataguan nila, ko hindi sila, nila lalabas. Tataguan ko. Dali, parang nagtatahi ako. Ay, Nakakainis ako, na. sa pusong ko, lahat ng malalason na. Tapos kasi pinag-uusapan namin about sa Lazarus. Sabi ko, mag-book na siya. Eh, sabi sa kanya, sure na ba yun? Sabi niya, oo daw. Pero sabi niya sa kanya, sige, mag-book na tayo. Book muna tayo bago ako maniwala. Kasi anytime, guys, pwede siyang mag-cancel. Yeah. At least din may bayad. Pag nag-cancel siya. So, guys, Katapos kami mag-tiktok, pagod kami. katapos lang ng TikTok na your Bini Ali and Bini Nico. So, we're going home. Since may duty pa to bukas. Diba? Taas pa ng energy niya. Try natin next time the podcast with friends. With Sausage Squad. So, let's see. So, goodbye. We're going home. Bye!